Ang panunuyo ni Yves kay Myrtle, isang mensahe ang narinig ni Yves. Hi, boss. Kumusta ka na? Miss na miss ka na namin. Lalo na ako, syempre. Sana okay ka lang dyan. Tsaka sana, you'll do fine. Tsaka sana, magawa mo yung mga task na kuya. Huwag mong pababayaan ang sarili mo. So in the back of my mind talaga, parang grabe yung trust na binigay ko sa kanya. And yung explanation niya is best friend. Happy Mansari. Sana ngayong Mansari, ikaw yung kasama ko. Miss na kita sobra. Mag-ingat ka palagi dyan. I love you, boss. Naging sila, pero best friends sila ngayon. Sis, patulog na ako. Oo, best friend nga sila. And let's say na naging sila nga. Narinig, bago na ako sa kwarto. Boss, I love you, boss. Sana mag-ingat ka, boss. Sa kwarto, promise. Sabi Nino. Sa ano, boses ni Kim. Nagkulot ako kung ano. Wala naman. Kwarto? Oo. Tanangin mo sila. Bago lang. As in speaker? Speaker, oo. Oh, see how stupid ako. Kaya pala medyo tahimik ka ngayong araw na. Yun pala yun. Ilabas mo muna. The very reason kung bakit ayaw ko siya i-entertain. Hindi ako pala. Kailan pa? Kanina lang. Seryoso? Pero parang galit siya sa akin this past few days. Hindi ko alam. Hindi naman ako usapin. Naiinis talaga ako. This is the very reason kung bakit wala akong sinaseryoso na maniligaw. Kasi masakit. Kasi parang at the end of the day, ginagawa akong gago ng mga tao. In a story, ako yung naging third party sa isang love story po ng dalawang tao. Yung masakit po doon is sa principles ko po, I would never allow or just steal ang isang lalaki from someone else. Pero yung best friend mo, best friend talaga yun. So ayon sa sinasabi mo, ano si Kim para sa buhay mo? Ano po talaga siya? Matarik na kaibigan. Isa rin po siya sa mga babaeng mahalaga sa akin. Ayon kay Kim, kinumpirma niya na boyfriend ka niya. Ano gusto mo sabihin tungkol doon? Ano po kuya? Alam po. May nagka-relationship na rin po kami. Dahil nga po na-fall siya sa akin. Na-fall kami sa isa't isa. Mag-girlfriend at mag-boyfriend ba kayo? Opo kuya. This is the end time na parang ginawa kang tanga. Tapos napapaisip din ako na yung that same song na ginamit niya sa akin, baka like song nila ng girlfriend niya. No, grabe kuya. If given the chance po, susuntukin ko po siya. Sama ko naman. Hindi ka masama, Yves. Huwag mong isipin yan. Kaya kailangan kayo mismo, dalawa kayo mag-uusap kayo, Yves, I swear. Pero hindi pa ngayong gabi. Alam ko, bigat nararamdaman mo. Bahagi ng growing up, ng pag-ako sa iyong mga ginawa. Be man enough para harapin ang isang mahirap na sitwasyon. Opo. Umiyak, huwag kang umulan yung lips mo. Huwag kang umiyak, huwag kang umiyak. Fine. Oh my God. Guy, parang may iyak ako. Grabe. Bye! I love you too! Oo. Sinaw ka, ate? Were you crying? No! Hindi! Nagtatawanan ko yung Iiyak. Igawin mo yung ano. Oh my Myrtle, God! can I talk to you? Myrtle? Oh my Myrtle, can I talk to you? Myrtle? Hindi. Hindi. Sakit ulo niya. Hindi, masakit yung ulo. Umalis muna kayo. No, like for a minute or two. Hindi. Umalis muna kayo, Lex. Yves. Yo.
Tayo mo ako sabi. Ano ba nagawa mo? Like, Bes, Ano ba nagawa? there are times na kailangan ng tao ng time with her friends. Pwede ka ba umalis? Yes. Aren't we your friends? Babaeng kaibigan. Okay, fine. Girl, friend. Nakapag-binibigay. At the back of my mind, napapaisip ako na lahat, na parang most, if not all, ng lalaki, ginagawa lang kaming laruan and binabola lang po yung babae. First, ginpagpustahan ako sa lalaki. Ikadua, nagdalagan ako 800 meters para sa isang ka-friend na gusto ko lang mag-sorry kaya nag-ubra ko sa sala. Third is, nagpakatangan ako sa best friend ko. At the end of the day, nung ubra lang ko buang tanga. And lastly, And lastly, amo ni, ang rason nga wala gid ko gaasta sa mga gapangaluyag sa akon. At the end of the day, wala gakatabo. Grabe, my God, ang sakit. Wala niyong sinay ko. Itindihan kami. Itindihan kayo. Oh my God. Dahil sa pagiging emosyonal, kinausap ni Kuya ang girls. Sa buhay, darating at darating ang pagkakataon na susubukin ng inyong pagtitiwala sa isang tao. Maaaring minsan, mali ang pagbibigay nyo ng tiwala, mali ang pinagbigyan ninyo ng inyong tiwala. Pero ang mahalaga, matutunan ninyo ang leksyon na hindi na ito maulit. Pero kung sakaling maulit man, huwag nyo naman pukpukin ang mga ulo ninyo dahil nagkamali kayo. Ayoko rin naman na mawalan kayo ng tiwala sa kabutihan ng tao. Dahil hindi naman lahat ng tao ay intensyon na lokohin kayo. Sa amin po, I guess po, yung leksyon dito po, hindi pa tama sa edad namin yung mga ganitong klaseng... yung mga ganito po, it's just false feelings. Be responsible with your actions. Hindi kayo dapat magpadala sa bugso ng inyong mga damdamin. Sa lengguwahe nga ninyo, chill. Bukas sa PBB Teen Edition 4. Magandang gabi po. Wow! 7 years na, parang naninibago uli ako. Masaya na narinig ko uli yung boses niyo po. Oh my God! I don't know. Bakit po? Bag mo yan, di ba? Opo. Gamit mo yan, di ba? Opo. Saan mo gustong matulog?